Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na usapan ngayon dito sa mundo ng crypto. Si Bitcoin, ang pinakamalaking pangalan dito sa digital assets, ay bumagsak po sa pinakamababang presyo nito sa loob ng 6 na buwan. Mula po sa dating mataas na presyong halos $126,000, ngayon ay lumubog na po siya sa ilalim ng presyong $82,000. At sobrang dami po ang nagulat sa bilis ng pangyayari. Marami pong traders ang nalito, marami pong investors ang natakot, at marami po sa atin ang nagtanong, tapos na ba ang bull market? O nagsisimula pa lang ang totoong laban? Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang taong biglang nagbigay ng mensahe na nagpasiklab ng pag-asa sa marami. At siya po ay walang iba kundi si Ginoong Arthur Hayes. Ayan po siya. Siya po ang co-founder ng BitMEX. Kilala po siya hindi lang bilang trader kundi bilang isa sa mga pinakatumpak na magbasa ng market liquidity cycles. At ayon po sa kanya, malapit na po ang bottom. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit niya ito sinabi, ano ang macro factors na nagdudulot ng ganitong crash, ano ang sinasabi ng historical patterns, at bakit may mga analyst pa rin na naniniwalang pwedeng umakyat si Bitcoin hanggang $200,000 bago matapos ang taon. Ito po ang klase ng analysis na dapat po nating maintindihan bilang mga traders, investors, holders o simpleng naniniwala lamang po kay Bitcoin. Dahil sa ganitong mga sandali, nagkakaroon po ng tunay na oportunidad at hindi po tunay na pagkakamali. Kaya huminga po tayo ng malalim dahil malalim ito at kailangan po natin ng malinaw na pag-unawa. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba bumagsak ng malala itong si Bitcoin. Yan, bago po natin intindihin ang possible bottom, kailangan muna nating unawain kung bakit tayo umabot sa puntong ito. Hindi po biro ang pagbaba ni Bitcoin mula $126,000 pababa ng $82,000. Ang tawag po sa ganitong galaw ay violent unwinding, kung saan maraming positions ang napilitan na magsara dahil sa matinding liquidation. Sa loob po ng 2 buwan, sobrang taas ng leverage sa market. Maraming traders ang sobrang bullish at pumasok ng agresibo dahil ramdam po nila ang malakas na sentiment noong October peak. Pero habang tumatagal, nabawasan po ang liquidity sa US dollar system. Ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, ang pagbaba na ito ng USD liquidity ang isa sa mga dahilan kung bakit naging sobrang hirap huminga ng crypto market. At nang magsimula ng bumagsak ang presyo, sunod-sunod po ang liquidation cascade. Para itong domino effect. Isang malaking position ang natamaan, sinundan ng iba, hanggang sa bumagsak ng sabay-sabay ang maraming open na longs. Ang resulta ay mabilis na pagbulusok ni Bitcoin sa ilalim po ng $85,000 na zone. Para sa atin, ang impact nito ay malinaw. Kahit gaano tayo ka-solid na believers, kahit gaano tayo ka-long term, damang-dama natin sa charts na nawalan ng kontrol ang market. Ito yung mga sandali na akala mo kaya mong i-time ang pagpasok. Pero ang bilis ng galaw, parang wala kang oras mag-react. Ito rin ang mga sandali na maraming traders ang nadadala ng panic at saka takot. Pero ang tanong, tapos na ba ang pagbagsak? Yan, ano po ang mensahe ni Ginoong Arthur Hayes at bakit po siya kumpiyansa na malapit na ang bottom? Ayon po mismo kay Ginoong Arthur Hayes, malapit na ang bottom. Hindi niya sinabi na ito na ang mismong bottom, pero malinaw na sinabi niyang near. Ibig sabihin ay andyan na, malapit na. Pero
kailangan ng konting pasensya bago sumugod ng all-in. May dalawang dahilan kung bakit niya ito sinabi. Una, sinabi niya na kailangan pang mag-correct ang US stocks. Sa madaling salita, hindi po sapat ang crush ni Bitcoin. Kailangan pang magkaroon ng kaunting stress ang equities market para lumabas ang totoong liquidity reset. Kapag nangyari po ito, sabi niya, saka magsisimulang magpalabas ng mas maraming pera ang sistema. At kapag may bagong liquidity wave, isa sa unang tatamaan nito ay syempre si Bitcoin. Ikalawa, sinabi po ni Ginoong Hayes na para magkaroon po ng bagong liquidity cycle, kailangan munang bumagsak ang AI tech stocks. At bakit? Dahil sobrang siksikan ang pera sa AI sector ngayon. Masyado silang nauubusan ng liquidity dahil naglalaban ang malalaking companies para sa hardware, development at saka expansion. Kapag bumagsak po ang mga AI stocks, maglalaya ang malaking halaga ng liquidity at yan ang siyang magpapasiklab ng panibagong crypto rally. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang mensahe po ni Ginoong Hayes ay simple pero malalim. Hindi po niya sinasabing mag-all-in tayo ngayon. Hindi niya sinasabing tapos na ang sell-off. Ang kanyang sinasabi ay handa na ang stage. Pero hindi pa bumababa ang kortina. At kung marunong po tayo maghintay, maaaring maging napakaganda ng ating timing. Ngayon ay bakit po ba sinabi ni Ginoong Hayes na pwede pa ring umakyat si Bitcoin sa presyong $200,000 bago po matapos ang taong ito? Ayan, $200,000. Marami pong nagulat nang sabihin ni Ginoong Arthur Hayes na pwede daw pong umakyat si Bitcoin ng hanggang $200,000 bago po matapos ang taong ito. Kasi kung titignan mo po ang chart ngayon, mukhang malayo pa tayo sa ganitong kataas na presyo. Pero kung titignan mo po ang macro na sinasabi niya, may sense ang kanyang prediction. Una, sobra pong daming liquidity ang pwedeng lumabas kapag nag-shift. Kapag nag-shift po ang US monetary policy. Kapag nag-cut po ng interest rates ang Federal Reserve, lalakas po ang risk on assets. At historically, ang pinaka-agresibong tumataas sa ganitong sitwasyon ay si Bitcoin. Ikalawa, sinabi po ni Ginoong Hayes na nabawasan ang US liquidity nitong mga buwan na ito. Kaya nahirapan po ang market. Pero ang liquidity ay parang tubig. Hindi yan mananatiling naka-block. Laging bumabalik. Ikatlo, sinabi na rin ni Ginoong Hayes noon pa na pwede pong bumagsak si Bitcoin sa presyong $80,000 to $85,000 na price zone bago po magkaroon ng rebound. At nangyari nga. Kapag ang isang prediction ay tumama, mas mataas ang kredibilidad ng susunod po niyang projection. Kaya para sa atin, ang tanong ay hindi imposible ba, kundi posible ba? At sa totoo lamang, posible po siya. Hindi guaranteed, pero posible. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng historical patterns ni Ginoong Raul Pal? Ayan, ayon naman po kay Ginoong Raul Pal, hindi ito ang unang beses na dumaan si Bitcoin sa ganitong dramatic na correction. Minsan nang bumagsak po si Bitcoin ng 72% mula taong 2019 hanggang taong 2020. Noong 2016 at 2017 ay marami ring 30% na pullbacks na walang malinaw na external catalyst. At ang dahilan, natural ito sa bullish cycle ni Bitcoin. Bago ang bagong all-time high, laging may malalim na retracement. At ang pinakamalaga, halos lahat ng malalaking bagsak na ito ay sinundan po ng mas mataas na rally. Sa madaling salita,
ang crash po ngayon ay hindi indikasyon na tapos na ang bull cycle. Sa halip, maari pong indication ito na malapit na ang susunod na pagsabog na galaw. Kaya para sa atin, ang historical patterns ay parang mapa. Hindi po sila perpekto pero nagbibigay po sila ng ideya kung ano ang pwedeng mangyari. At kung ang nakaraan ang ating pagbabasihan, ang mga ganitong crash ay hindi po katapusan kundi simula lamang. Ngayon ay ano naman po ang role ng macroeconomics at bakit po ito critical sa market movement? Nitong linggo bigla pong nag-shift ang macro expectations. Ayon po sa CME Fed Watch, tumaas sa halos 71% ang posibilidad ng 25 basis point rate cut matapos pong magsalita si Ginoong John Williams. Ibig sabihin, may malaking chance na lumuwag ang monetary conditions. At kapag lumuwag ang liquidity, laging tinatamaan nito ang risk assets kasama na si Bitcoin. Pero hindi lang yan. May isa pang analyst at siya po ay si Ginoong Peter Brandt at siya po ay may long-term view. Sabi niya pwedeng bumagsak si Bitcoin hanggang $58,000 bago siya pumalo sa presyong $200,000 sa mga taong 2029. Ibang timeline ito pero pareho po ang ideya. Ang mga crash ay bahagi po ng mas malaking setup. Para sa atin, ang macro ay parang hangin sa dagat. Hindi mo ito nakikita, pero nararamdaman mo ang epekto. At kung hindi mo naiintindihan, malaki ang chance na ikaw ay madadala ng alon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang buong sitwasyon, malinaw na malakas ang pressure ngayon sa market. Malalim ang bagsak, masakit sa mata, masakit sa portfolio ng maraming tao, pero kung babasahin natin ang mensahe ni Ginoong Arthur Hayes, ang historical patterns ni Ginoong Raul Pal, at ang macro signals ng Federal Reserve, makikita po natin na hindi ito ordinaryong crash lamang. Ito po ay isang cycle-driven reset. Kaya para sa akin, malapit na nga ang bottom. Pero hindi po tayo dapat maging padalos-dalos. Hindi dahil sinabi ng isang analyst na malapit na, ay bigla na tayong susugod. Ang sekreto sa mga ganitong panahon ay hindi ang pagiging agresibo, kundi ang pagiging handang mag-react sa tamang oras. Kung magpapatuloy po ang liquidity contraction, pwede pong bumaba pa si Bitcoin. Pero kung magsimulang lumuwag at magkaroon ng bagong liquidity wave, pwede rin siyang mag-rebound ng napakalakas. Bilang mga traders at investors, ang kailangan natin ngayon ay clarity, discipline, at saka patience. Hindi ito panahon para matakot at hindi rin ito panahon para maging careless. Ito ang panahon para maging strategic. At kung tama po ang predictions ng mga kilalang analyst ngayon, posibleng masaksihan po natin ang isa sa pinakamagandang entry zones ng buong bull cycle. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.